Balita sa NBA ngayong araw ay ang pagbabalik ni Kawhi Leonard sa Toronto Raptors matapos ang isang blockbuster trade mula sa Los Angeles Clippers. Makalipas ang 7 taon mula nang pamunuan niya ang Raptors sa kanilang kauna-unahang NBA Championship noong 2019, muli siyang magsusuot ng jersey ng Toronto. Ang balitang ito ay agad na naging usap-usapan dahil maraming fans ang naniniwalang maaring magsimula na naman ang panibagong championship run ng Raptors. Ayon sa mga ulat, ipinadala ng Toronto Raptors sa Los Angeles Clippers sina Brandon Ingram, Grady Dick, 2 first-round draft picks, 1 pick swap at 2 second-round draft picks. Kapalit nito ay si Kawhi Leonard, ang 2-time NBA Finals MVP at isa sa pinakamahusay na two-way player sa liga. Iniulat din na inaasahang mag-uusap ang Raptors at si Kawhi tungkol sa isang contract extension upang manatili siya sa Toronto sa mga susunod pang taon. Habang may ilang detalye na maaari pang pinal na ayusin, malinaw na isa ito sa pinakamalalaking trade ngayong off-season. Malaking tulong ang pagbabalik ni Kawhi Leonard para sa Toronto Raptors. Kahit 35-year-old na siya, ipinakita niya noong nakaraang season na kaya pa rin niyang maglaro sa napakataas na antas. Kilala si Kawhi sa kanyang elite defense, mahusay na shot creation at kakayahang mag-deliver sa pinakamahalagang sandali ng laro. Ang kanyang playoff experience at championship mentality ay malaking dagdag sa batang core ng Raptors na pinangungunahan ni Scottie Barnes, Immanuel Quickley at RJ Barrett. Sa kanyang pagdating, mas lumalakas ang depensa ng Toronto at nagkakaroon sila ng isang superstar na maaasahan sa mga dikit na laban, lalo na sa playoffs. Bagamat malaki ang isinakripisyo ng Raptors sa pagbitaw kina Brandon Ingram at Grady Dick, ipinapakita lamang nito na handa silang magsugal para sa pagkakataong muling manalo ng kampyonato. Sa NBA, bihira ang pagkakataong makakuha ng isang player na napatunayan ng kayang magdala ng koponan hanggang sa championship. Para sa Toronto, sulit ang panganib kung ang kapalit naman ay mas mataas na tsansang makabalik sa NBA Finals. Sa panig naman ng Los Angeles Clippers, bagamat mahirap pakawalan ang kanilang franchise player, makikita rin ang magandang benepisyo ng trade. Una, nakuha nila si Brandon Ingram, isang all-star scorer na maaari agad maging pangunahing opensa ng koponan. Nakuha rin nila si Grady Dick, isang batang manlalaro na may potensyal pang umunlad. Bukod dito, ang 2 first-round picks, 1 pick swap at 2 second-round picks ay nagbibigay sa Clippers ng maraming assets para sa kanilang future rebuild o maaari rin nilang gamitin ang mga ito sa mga susunod na trade para makakuha ng iba pang mahuhusay na manlalaro. Isa pang mahalagang dahilan kung bakit makakatulong ang trade sa Clippers ay ang pagbawas ng panganib na dulot ng injury history ni Kawhi Leonard. Bagamat napakahusay pa rin niyang manlalaro, ilang season din siyang nakaranas ng injuries. Sa pamamagitan ng trade na ito, nagkaroon ang Clippers ng mas batang roster, mas maraming draft assets at mas malaking flexibility para muling buuin ang kanilang koponan at maging championship contender sa hinaharap. Sa kabuuan, ang pagbabalik ni Kawhi Leonard sa Toronto Raptors ay maaaring maging simula ng panibagong yugto para sa dalawang koponan. Para sa Raptors, ito ay isang malinaw na pahayag na handa silang lumaban para sa isa pang NBA Championship. Para naman sa Clippers, isa itong hakbang upang palakasin ang kanilang kinabukasan sa pamamagitan ng mga batang manlalaro at mahahalagang draft picks. Tanging ang panahon lamang ang makapagsasabi kung sino ang tunay na panalo sa trade na ito. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang pagbabalik ni Kawhi Leonard sa Toronto ay isa na namang makasaysayang kabanata sa NBA. Samantala, isa ulit sa pinakamalaking balita sa NBA ngayong araw ay ang opisyal na pagtatapos ng 8 taong pagsasama ni LeBron James at ng Los Angeles Lakers. Matapos ang maraming tagumpay, record at isang NBA championship, nagpasya si LeBron na ipaalam sa Lakers na hindi na siya babalik para sa susunod na season. Bilang tugon, naglabas ng mensahe ang Lakers upang pasalamatan ang isa sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng basketball. Hindi rin nagpahuli si LeBron at sumagot sa X o dating Twitter. Ayon sa kanyang mensahe, "No! Thank you! Truly an honor to wear purple and gold while trying to continue the greatness and legacies that came before me. Hope I made a few proud during my stint." Ipinapakita lamang nito na kahit nagtatapos na ang kanilang samahan, nananatili ang respeto at pasasalamat sa magkabilang panig. Sa 8 taon ni LeBron sa Lakers, marami siyang naiambag sa prangkisa.
Siya ang naging pangunahing dahilan kung bakit muling naging championship contender ang koponan matapos ang ilang taong paghihirap. Noong 2020, pinangunahan niya ang Lakers sa kanilang 17 NBA Championship, isang titulo na napanalunan sa loob ng NBA bubble sa gitna ng pandemya. Habang suot ang purple and gold, nalampasan din niya ang record bilang all-time leading scorer ng NBA at nakapagtala ng napakaraming makasaysayang tagumpay. Dahil dito, marami ang naniniwalang isang araw ay ireretiro ng Lakers ang kanyang jersey bilang pagkilala sa kanyang naging kontribusyon sa organisasyon. Ngunit bakit nga ba nauwi sa paghihiwalay ang dalawang panig? Bagamat walang opisyal na pahayag na may alitan sa pagitan ni LeBron at ng Lakers, lumalabas na pareho nilang nakita na panahon na upang magsimula ng bagong kabanata. Sa panig ng Lakers, nais nilang ituon ang kanilang kinabukasan sa mas batang core ng koponan, lalo na kay Luka Doncic, na inaasahang magiging sentro ng franchise sa mga darating na taon. Habang papasok ang Lakers sa bagong direksyon, natural lamang na magbago rin ang kanilang long-term plans. Sa panig naman ni LeBron James, kahit 40 taong gulang na siya, malinaw na gusto pa rin niyang lumaban para sa isa pang NBA championship bago tuluyang magretiro. Hindi na pera ang pangunahing usapin para sa kanya, kundi ang mapunta sa isang koponang may pinakamalaking tsansang manalo agad ng titulo. Dahil dito, nagpasya siyang tapusin ang kanyang panahon sa Lakers ng maayos at may buong paggalang sa organisasyong naging tahanan niya sa loob ng 8 season. Ngayon, ang pinakamalaking tanong ay kung saan maglalaro si LeBron sa susunod na season. Sa ngayon, ang pinakamalakas na usap-usapan ay ang Golden State Warriors. Ayon sa iba't ibang ulat, interesado ang Warriors na pagsamahin sina LeBron James, Stephen Curry at Draymond Green sa iisang koponan para sa isang huling championship run. Kung mangyayari ito, mabubuo ang isa sa pinakamalalakas at pinaka-inaabangang veteran super teams sa kasaysayan ng NBA. Bagamat wala pang opisyal na kasunduan, maraming basketball analysts ang naniniwalang ang Golden State ang may pinakamalaking tsansa na makuha ang serbisyo ni LeBron. May ilang haka-haka rin tungkol sa posibleng pagbabalik niya sa Cleveland Cavaliers, ngunit sa ngayon ay mas malakas ang mga ulat na inuugnay siya sa Warriors. Sa kabuuan, ang pagtatapos ng panahon ni LeBron James sa Los Angeles Lakers ay hindi isang kwento ng alitan, kundi isang maayos na pamamaalam. Nagpasalamat ang Lakers sa lahat ng kanyang nagawa para sa organisasyon at ganoon din ang ginawa ni LeBron sa franchise at sa kanilang mga taga-suporta. Habang nagsisimula ang bagong yugto para sa Lakers, magsisimula rin ang panibagong hamon para kay LeBron James. At habang hinihintay ng buong mundo ng basketball ang kanyang susunod na desisyon, isang bagay ang sigurado kahit saan man siya maglaro sa susunod na season, mananatili siyang isa sa pinakamalaking pangalan at isa sa pinakamapanganib na manlalaro sa NBA. Sa malaking balitang ito, ang kanyang teammate na si Luka Doncic ang unang nag-react kay LeBron at nagpasalamat sa pagkakataong nakasama siyang maglaro sa loob ng court. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan?